Sa harap ng maraming tao ay biglang sinabi ng kanyang kasintahan, "Wala kang mararating. Isa ka lang kasambahay, pabigat sa pangarap ko." Laking pahiya nito sa muli nilang pagkikita ay ang inaaping kasambahay ay isa ng bilyonarya. Mapagpalang araw po muli sa ating mga madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na maghahatid po muli sa inyo na maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Boo Brights. Sana po'y magustuhan niyo po ito at huwag kalimutang i-like ang video na ito. Maraming salamat po. Simulan na natin ang kwentuhan. Pagkababa pa lang ni Giselle ng elevator, amoy na niya na mukhang yayamanin ang lilinisin niyang bahay ngayong araw. Bitbit niya ang maliit na bag kung saan naroon na mga gamit niya sa paglilinis. Isang araw lang ang usapan dahil siyang naireto ng boss niya sa kaibigan nito. Sayang din naman kasi ang dagdag na kita din, kaya kahit na malayo at hindi pamilya ng lugar, pinatos na niya. Huminto siya sa harap ng unit at huminga ng malalim sa kumatok. Ilang segundong lumipas bago bumukas ang pinto. Isang matangkad na lalaki ang bumungad sa kanya. Seryosong mukha, mukhang suplado at halatang hindi sanay ngumiti ang kanyang magiging amo ngayong araw. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. "Ikaw ba yung papasok na maglilinis?" Bahagyang napayuko si Giselle. Opo, ako nga po yun." Tumango naman si Adrian pero halatang hindi impressed. "Late ka na." Napakunutan noon ni Giselle. "On time naman po ako." Bahagyang umangat ang kilay ni Adrian. Hindi niya inaasahan ang pagsagot nito. Tinitigan pa muna siya ni Adrian ng ilang segundo saka tumalikod. "Pumasok ka." Pagpasok ni Giselle sa loob, napansin niyang malawak, moderno at halatang mahal ang bawat gamit ito. "Isang araw ko lang po bang tatrabahuhin to?" Hindi niya napigilang itanong. "Oh, general cleaning." Tumango naman siya. "Sige." Habang nagsisimula na siya magayos sa mga gamit, narinig niya ang boses ito mula sa loob. "Huwag mong gagalawin ang study room ko." Di ba nga kailangan linisan? I said don't." Napairap si Giselle at bumulong. "Ang arte? May sinasabi ka ba?" Bigla ang tanong ni Adrian mula sa loob. Nalaki naman ang mga mata ni Giselle. "Wala." Ilang minuto lumipas, nagsimula na siyang maglinis. Habang naglilinis siya sa sala, napansin niyang may tubig sa sahig na papunta sa hallway. Napakunutan noon niya. Ano kaya to? Dahan-dahan siyang naglakad papunta doon. Ang hindi niya alam ay galing ang tubig na yon sa banyo kung saan naliligo si Adrian. At sa parehong sandali, bumukas ang pinto at nagkabanggaan sila. Napatras si Giselle at nanlaki ang mga mata sa nakita dahil ang nasa harap lang naman niya ay si Adrian. Basang-basa ang buhok nito habang nakatapis lang ng tuwalya. "What the heck?" Galit na galit itong sigaw. Ikaw ang biglang lumabas. Bakit ka ba kasi nandito ha?" Natural, naglilinis ako." Nagkatinginan sila saglit na parehong gulat at iritado. "Hindi ka ba marunong kumatok?" Di ko alam na nandyan ka. Nalalabas ka dyan." Napailing na lang si Adrian sa ines. "Ay, very unprofessional." Napairap si Giselle. "At least, hindi ako naliligo na hindi nakalakang pinto." Napahinto si Adrian. Hindi siya nakasagot agad. Tumingin ito sa kanya na matagal at seryoso. "Alam mo, ang dami mong sinasabi." Nakapamewang niyan saad. "At least may sense." Hindi naman talaga dapat sinasagot ni Giselle ang mga nagiging amo niya. Talagang inis na inis lang siya kay Adrian simula pa nung nagkatitigan sila sa pinto kanina. Ramdam na niyang mapresko ito at masungit, kaya naman ganoon. At sa gitna ng awkward na sandali, pareho nilang napansin kung gaano na sila kalapit sa isa't isa. Si Giselle nang unang umiwas ang tingin. Magbihis ka na nga muna." Bahagyang napangisi si Adrian nang mapansin ang pagkailang ni Giselle, pero agad din naman siyang tumalikod. "Tapusin mo na yung trabaho mo."
At bago ito tuluyang pumasok, napalingon pa siya sandali. Tinitigan si Giselle na parang may napansin sa dalaga na hindi niya maipaliwanag. Nakahinga ng maluwag si Giselle nang makaalis si Adrian. Ang sungit. Mahina niyang bulong. Ang hindi nila alam, hindi iyon ang unang beses na magtatagpong kanilang landas. Nangungupahan sa isang maliit na apartment si Giselle Carnegie kasamang nobyo niyang si Marco. Nakatayo siya sa harap ng kalan at naghahanda ng agahan. Gabing-gabi na nang bumukas ang pinto. Bumungad ang amoy ng alak kasabay ng pagpasok ni Marco. Anong oras na, Marco? Bakit ngayon ka lang ulit umuwi? Saan ka ba galing? Hindi ito sumagot. Umupo lamang ito sa lamesa at halatang lasing na lasing. Trabaho. Sagot nito saka umiwas ng tingin. Alam ni Giselle ang totoo. Hindi talaga ito galing sa trabaho. Trabaho ba talaga? O sa sugalan na naman? Biglang tumalim ang tingin nito sa kanya. Tumigil ka nga. Pagod na nga ako tapos sesermunan mo pa. Hindi ako nanenermon. Ilang buwan ka nang walang ambag sa renta dito sa bahay. Ako na lahat. Kuryente, tubig. Hindi pa siya tapos nang marahas itong hinampas ang mesa. Eh di wow! Isumbat mo pa! Napaatras si Giselle sa ginawa nito. Hindi ko naman sinusumbat. Nahihirapan na ako. Lumapit si Marco na amoy ang alak ang hininga. Eh di umalis ka kung hindi mo na kaya. Nanlaki ang mga mata niya. Ganun lang? Ayun lang naisip ang solusyon? Eh anong gusto mo? Ako pa mag-adjust. Ikaw naman ang may trabaho. Parang tinusok ng matulis na bagay ang kanyang puso. May trabaho ka din naman Pero saan napupunta? Sa sugal, sa inom? Sa isang iglap, sinampali siya nito. Kaya't napaupo si Giselle sa sahig. Hawak-hawak ang pisngi. Nalalabong paningin niya sa katotohanan at sa namumuong luha. Hindi iyon ang unang beses na sinaktan siya ng lalaki. Matuto kang manahimik na iintindihan mo? Sigaw ni Marco. Habang umiiyak si Giselle, dahan-dahan siyang tumayo. Ganito na lang ba tayo lagi? Hindi siya sinagot ni Marco. Naupo lamang ito at muling uminom na parang walang nangyari. Kinabukasan, kahit mabigat ang ulo, bumangon siya. At paglabas niya ng kwarto, bumungad ang kalat ng mga bote ng alak habang natutulog si Marco sa sofa. Napahinto siya saglit. Ito ang lalaking minahal niya. Pero ngayon, hindi na niya ito makilala. Lumapit siya. Inayos ang pagkakahiga nito at tinakpan ng kumot. Pagkatapos, tahimik siyang naglinis, naganda at umalis na para pumasok. Tinakpan niyang pasa sa pisngi saka ngumiti sa sariling refleksyon sa salamin. Pagsapit ng maghapon trabaho ni Giselle ay nakauwi na siya. Nandyan ka na pala, anong ulam? Bungad ni Marco sa kanya. Magluluto pa lang. Ay, ang tagal mo naman, gutom na ako. Nagmadali siyang kumilos para hindi na ito magtopak. Habang kumakain ay sinubukan ni Giselle itong kausapin na mahinahon. Bakit ang aga mong umuwi? Wala na akong trabaho. Napahinto siya. Ha? Eh, paano na tayo? Imbes na magpaliwanag na maayos, biglang sumigaw si Marco. Dakdan teteng naman oh! Nagulat si Giselle. Bakit ba puro ka reklamo ha? Nag-aalala lang naman ako. Ano ngayon kung wala na akong trabaho? Ikaw naman nagbabayad ng lahat ah. Nanlumo siya sa sinabi nito. Hindi habang buhay kaya ko mag-isa to. Marco, maawa ka naman sa akin. Ang drama mo. Nawala na siya ng ganang kumain. Nagulat siya nang tumayo si Marco. Buisit, nawala na tuloy ako ng ganang kumain dahil sa'yo. Tama na Marco, pasensya na, huwag na tayo mag-away please. Akala mo kasi kung sino ka na, porket may pera ka. Sa galit ni Marco na hindi niya maintindihan kung saan nagagaling, bigla nitong hinawakan ng braso ni Giselle. Lumayas ka na nga! Marco, masakit! Kinaladkad siya nito palabas ng apartment. Binuksan nito ang pinto at tinulak siya palabas, kaya napataba si Giselle sa semento.
sa harap ng mga kapitbahay at mga matang mapanghusga. Marco, huwag naman ganito pakiusap. Lumapit siya dito na nagmamakaawa. Pag-usapan natin to, hindi naman kailangang… Umatras si Marco na parang diring-diri sa kanya. At ano, magmamakaawa ka na naman? Hindi ako nagmamakaawa. Gusto ko lang ayusin, wala nang aayusin. Sigaw nito. Napatahimik ang buong eskinita. At isa pa. Tumigil ito sandali at tumitig sa kanya mula ulo hanggang paa. Saka binitiwan ng mga salitang tuluyang dumurog kay Giselle. Wala kang mararating, Giselle. Isa ka lang kasambay na pabigat sa mga pangarap ko. Tuluyan niya siyang napaluhod. Parang lahat ng lakas niya ay nawala sa isang iglap. Sa parehong gabing yun, habang nagdurusa si Giselle sa buhay niya ngayon, ay malayo sa kanyang mundo, ay may hapunan na nagaganap sa isang mamahaling restaurant. May isang makapangyarihan at kilalang negosyante na kahit halata ng kanyang edad sa mga guhit ng kanyang mukha, nananatili pa rin ang tikas at awtoridad dito sa kanyang presensya, si Don Emilio. Nasa tapat niya ang kanyang abogado na seryosong ekspresyon habang hawak ang isang folder. May balita ka na ba ulit? Tanong ni Don Emilio. Saglit na tumango ang abogado bago nilapag ang folder sa mesa. May bago po tayong lead, Don Emilio. Napahinto ang matanda. Bahagyang sumiklab ang pag-asa sa kanyang mga mata. Lead? Ulit niya. Opo, may impormasyon po kami tungkol sa posibleng kinaroroonan ng inyong apo. Pero hindi pa po ito kumpirmado. Natahimik sandali si Don Emilio. Pinoproseso ang bawat salitang narinig. Matagal na niyang hinahanap ang apo. Isang batang nawali sa kanya ng maraming taon nang nakalipas. Isang bahagi ng kanyang pamilya na matagal na niyang gustong mabawi. Gaano kasiguradong impormasyon mong yan? Seryoso nitong tanong. Sa ngayon po, nasa verification stage pa lang. Pero malakas ang kutob ng source natin siya na nga yung hinahanap natin. Dahan-dahang sumandal si Don Emilio sa kanyang upuan. Tumitig siya sa baso ng alak sa kanyang harapan, ngunit hindi niya ito ginalaw. Marami na tayong nasundan na maling lead. Mahina niya saad. Opo, Don Emilio, pero iba po ito. May mga detalye pong tumutugma base sa edad, lugar na pinanggalingan at ilang dokumento na posibleng konektado sa inyong pamilya. Unti-unting tumigas ang ekspresyon ng matanda. Kung totoo nga yan, bulong niya. Tumayo ang abogado ng bahagya at inilapit ang folder. Handa po kami ipagpatuloy ang investigasyon. Kailangan lang po namin ng pahintulot niyo para mas palalimin pang paghahanap. Hindi agad sumagot si Don Emilio. Sa loob ng ilang segundo, parang bumalik siya sa nakaraan. Sa araw na nawala ang batang matagal na niyang hinahanap. Sa mga taon ng pagsisisi at sa mga gabing hindi siya makatulog kakaisip kung nasa na ito, kung buhay pa ba o kung nasa maayos lang ba ito. Maigpit niyang hinawakan ang gilid ng mesa. Gawin mo ang lahat. Mariin niyang utos. Tumingin sa kanyang abogado. Kahit anong halaga. Dugtong pa niya. Don Emilio, hindi na ako bumabata. Putol niya. Bahagyang nanginginig ang boses pero nananatiling matatag. Habang may oras pa ako sa mundong ito, gusto ko siya makita. Tumango ang abogado. Naiintindihan ko po. Hanapin mo siya. Dagdag ni Don Emilio. Dalhin mo siya sa akin kahit saan pa siya naroroon. Tahimik na yumuko ang abogado bilang tanda ng pagsunod. Gagawin ko po ang lahat, Don Emilio. Sa gitna ng hapunan, may isang matandang lalaking kumakapit sa natitirang pag-asa na maaari pang magbago ng kapalaran ng isang taong hindi pa niya kilala. At sa hindi inaasahang paraan, magtatagpo ang dalawang mundong magkalayo. Ang mundo ng karangyaan at kapangyarihan at ang mundong kinabibilangan ni Giselle na puno ng sakit at pagtitiis. Kinaumagahan, masakit pa rin ang katawan ni Giselle mula sa nangyari kagabi. Mabigat ang kanyang ulo.
Namumugto ang mga mata at wala pa siyang sapat na pahinga. Pero mas mabigat kesa sa lahat ng iyon ang kanyang desisyon na kailangan na niyang gawin. Hindi na siya pwedeng manatili pa sa poder ni Marco. Parang gusto niyang magdalawang isip, pero nang maalala niya mga salitang binitiwan nito, unti-unti siyang nagising sa katotohanan. Tama na. Dahan-dahan siyang kumilos para hindi makalikha ng ingay. Kinuha niya lumang maleta na matagal na niyang hindi nagagamit at nagsimulang mag-impake. Minsan napapahinto siya at napapatingin sa paligid ng apartment. Hindi na ako babalik. Bulong niya sa sarili. Kahit parang may kumakapit pa rin sa kanya, napilit siyang pinipigilan. Nagmamadali siyang nagpatuloy sa pag-iimpake. Kailangan niya makaalis bago pa bumalik si Marco. At habang sinasara na niyang maleta, biglang may kumatok. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahan siyang napalingon sa pinto. Kinabahan si Giselle. Marco? Mabilis siyang lumapit sa pinto at sumilip sa maliit na siwang. Napahinga siya ng maluwag nang hindi si Marco ang nasa pinto. Isang lalaking maayos ang bihis. May dalang bag at mukhang seryoso ang mukha ang nasa harapan ng pinto. Dahan-dahan niyang pinagbinuksan yon. Magandang umaga. Bati ng lalaki sa magalang na tono. Nag-aalangan man si Giselle pero tumango din naman siya. Magandang umaga din po. Tama ba ako? Dito nakatira si Giselle Carnegie? Sandaling natigilan si Giselle. Ako po yun. Gumiti ng bahagya ang lalaki. Ako ang abogado ni Don Emilio. May mahalaga sana akong sasabihin sa'yo. Naguluhan si Giselle. Abogado? Para sa akin po? Hindi pa niya lubos sa maintindihan na nangyayari. Mas mabuti kung sasama ka sa akin para may paliwanag ko ng maayos. Napatingin si Giselle sa loob ng apartment at sa kanyang maleta. Para bang nagdadalawang isip siya kung dapat ba siyang sumama. Napansin yun ng abogado. Napatingin ito sa kanyang mukha, sa namumugtong mata, magulo ang buhok at halatang walang tulog. May problema ba? Maingat itong tanong. Sandaling napayuko si Giselle. Gusto niyang magsalita at sabihin ang lahat, pero wala siyang lakas. Sa halip, nagmadali siyang tumango. Wala po, sasama na lang po ako. Nagulat ang abogado sa biglaang desisyon. Sigurado ka ba? Mukhang may inaasikaso ka pa. Kailangan ko na pong umalis. Saglit siyang napalingon muli sa loob. Baka kasi maabutan niya pa ako. Hindi man diretsong sinabi. Naintindihan agad ang abogado. Tumango-tango na lang ito. Sige, tutulungan na kita. Mabilis nilang kinuha ang maleta ni Giselle. Tinulungan siya nitong buhatin yun palabas. Habang pababa sila ng eskanita, pakiramdam ni Giselle ay may humahabol sa kanya kahit wala naman. Bawat hakbang niya ay may halong kaba at takot. Hanggang sa makarating sila sa sasakyan, agad siyang pinapasok ng abogado at sinara ang pinto. Nang umandaran sa sasakyan, doon lang siya tuluyang nakahinga. Pero halata pa rin ang kaba sa kanyang mga mata. Tahimik lang siya na hawak ang kanyang bag. Napansin yun ng abogado. Kalma ka lang. Mahinahon itong sabi habang nakatingin sa daan. Hindi ako masamang tao. Napatingin si Giselle sa kanya at halata ang senseridad sa boses ito. Wala kang dapat ikatakot. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Giselle. Pasensya na po, medyo kinakabahan lang po ako. Normal lang yan, sagot ng abogado. Hindi ka naman araw-araw kinukuha ng abogado, di ba? Bahagyang napangiti si Giselle. Matapos ang ilang araw ng bangungot, ay bahagyang gumaan ang dibdib niya. Sumandali siya sa upuan at dahan-dahang napabuntong hininga. Salamat po. Sa labas ng bintana, unti-unti siyang lumalayo sa lugar na naging saksi ng kanyang pinagdaanan. Hindi na siya lumingon pa pabalik. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang matayog na gusali. Mula sa loob ng sasakyan, napatitig doon si Giselle. Hindi niya alam kung saan siya dinala pero sigurado siyang hindi ito basta-bastang lugar.
Parang abala lahat ang mga taong pumapasok at lumalabas doon. Lahat sila'y maayos ang pananamit. May dalang laptop o dokumento at halatang may kanya-kanyang mahalagang pupuntahan. Tahimik siyang napalunok. Nasan po ba tayo? Tanong niya, pero bago pa siya masagot ng abogado, bahagya itong ngumiti. Sandali lang, may kakausapin lang ako. Paalam nito habang nagbubukas ng pinto. Tumango na lang si Giselle. Sige po. Bumaba ang abogado at lumayo ng kaunti. Hawak ang cellphone habang may kausap. Samantala, naiwan si Giselle sa loob ng sasakyan. Unti-unti niyang ibinaling ang tingin sa labas. Ngayon na siya nakakita ng ganitong klase ng mundo. Mga babaeng naka-heels, elegante ang lakad na parang sanay na sanay sa ganitong lugar. Habang ang mga lalaki naman ay naka-Amerikana. Lahat sila'y parang may mga sariling mundo. Napayuko si Giselle. Ang layo ko sa kanila. Mahina niyang bulong. Bigla niyang naalala ang sarili na isang kasambahay. Galing sa hirap at kagagaling lang sa isang relasyon na puro katoksikan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nandoon, kung bakit siya dinala sa ganitong lugar. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Dahan-dahan siya napangiti. Parang may magandang mangyayari. Hindi niya alam kung saan nagagaling ang pakiramdam na yon. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ng abogado. Kumatok ito sa bintana ng sasakyan at ngumiti. Let's go! Mabilis na tumango si Giselle. Opo. Binuksan ng abogado ang pinto at inalalayan siyang bumaba. Pagkababa niya, lalo niyang naramdaman ang bigat ng paligid. Parang lahat ng matay maaaring tumingin sa kanya kahit hindi naman. Napatingin siya sa sarili. Wala man lamang siyang kaayos-ayos at simple lang ang suot niya. Agad niyang inayos ang sarili. Pinagpagandamit, inayos ang buhok. At pilit na pinatatagan loob. Kaya mo to, pabulong niyang sabi sa sarili. Sumunod din siya sa abogado. Habang papalapit sila sa pintuan ng gusali, may mga gwardyang agad na nagbukas ito para sa kanila. Pagpasok pa lang, nalaki na agad ang mga mata ni Giselle. Napakaganda ng loob. Napakakinas ang sahig na kumikinang na sobrang linis. May malalaking ilaw sa kisame at mga dekorasyong hindi niya maipaliwanag kung gaano ba kamahal yon tignan. Pero ang mas ikinagulat niya, isa-isang yumuyuko ang mga taong nakakasalubong nila. Parang napaka-importante ng taong kasama niya. Napahinto si Giselle saglit at napatingin siya sa abogado. Tapos sa mga taong nakayuko at sa kanyang sarili. Para kanino po yun? Mahina niyang tanong habang naglalakad. Para sa'yo. Simpleng sagot ng abogado. Napahinto siya lalo. Para sa akin? Hindi siya makapaniwala. Lalo siyang naiilang. Habang naglalakad sila sa loob, pakiramdam niya hindi siya bagay sa lugar na yon. Pero wala siyang magawa kundi ang sumunod. Hanggang sa makarating sila sa isang elevator. Pinindot ng abogadong pinakamataas sa palapag. Pagpasok nila sa loob, napatingin si Giselle sa sarili sa salamin. Doon niya muling nakitang kanyang itsura. Pagod, namumugtong mata at walang kaayos-ayos. Sigurado po ba kayo na akong hinahanap niyo? Saglit siyang tinignan ng abogado. Masigit pa doon. Hindi na siya nakapagsalita pa. Maya-maya ay nakarating na sila sa pinakataas sa palapag. May malaking pinto at doon sila huminto sa harapan nito. Bago buksan ay tumingin muna ang abogado kay Giselle. Handa ka na ba? Napalunok si Giselle. Hindi niya alam kung handa na ba talaga siya. Pero naisip niyang wala na siyang babalikan, kaya dahan-dahan siyang tumango. Opo. Huminga siya ng malalim. At sa pagbukas ng pintong yon, hindi niya alam na papasok siya sa isang mundong kailanman ay hindi niya inakalang magiging bahagi ng buhay niya.
Dahan-dahang bumukas ang pinto at marahan ang bawat hakbang ni Giselle papasok sa opisina. Hindi niya mawari kung gaano kalaki ang silid. May malalaking bintana pa na tanaw ang buong lugar at sa gitna nito ay nakatayo at nakatalikod si Don Emilio. Don Emilio, nandito na po siya. Magalang na sabi ng abogado. Bahagya lamang tumango ang matanda pero hindi pa rin lumilingon. O sige, iwan mo na muna kami. Marahang sinara ng abogado ang pinto at naiwan ang dalawa sa loob ng silid. Hindi alam ni Giselle kung ano ang sasabihin. Ang alam niya lang, kakaibang kabog sa dibdib niya. Lumapit ka. Nag-alangan si Giselle pero sumunod siya at dahan-dahan lumapit. Good morning po. Hindi pa rin ito lumilingon pero napansin niyang bahagyang panginginig ng kamay na matanda. Alam mo bang matagal kitang hinanap? Napakunatan noon ni Giselle. Ako po? Unti-unting napapikit si Don Emilio. Pinipigilan ng kanyang emosyon. At ngayong nandito ka na, hindi ko alam kung saan magsisimula. Dahan-dahan itong humarap, nagtagpong kanilang mga mata. Hindi maipaliwanag ni Giselle, pero sa isang iglap ay parang may koneksyon. Tinitigan siya ni Don Emilio mula ulo hanggang paa. Parang hinahanap sa mukha niya ang isang alaala. Unti-unting napangiti ang matanda ngunit may kasamang lungkot. Kamukhang kamukha mo siya. Mahina niyang sabi. Ang anak ko. Parang may kumurot sa puso ni Giselle. Anak po? Tumango si Don Emilio at lumapit ito ng kaunti. Ang nanay mo. Hindi agad nakapagsalita si Giselle dahil hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Maganda siya, mabait at matapang. Patuloy ng matanda, parang bumabalik sa nakaraan. Pero maaga siyang nawala sa akin. Bahagyang napapikit ito. Hindi ko siya naprotektahan. Namatay siya. At ang ama mo, hindi kinaya. Napahawak si Giselle sa kanyang dibdib. Nadepress siya, nawala sa sarili. At sa halip na humingi ng tulong, inalayo ka niya sa akin. Nangingilid ang luha sa mata ni Don Emilio. Dinala ka niya sa malayo at doon tuluyan ka nang nawala. Tahimik na tumulong ang luha ni Giselle. Hindi niya alam kung bakit, pero parang ang sakit-sakit ng bawat salitang naririnig niya. Ibig sabihin po ba? Hindi niya naituloy ang tanong. Dahan-dahang lumapit si Don Emilio at ibinunyag sa nanginginig na boses ang katotohanan. Ako ang lolo mo, Giselle. Lolo? Tumango ang matanda at nangingilid ang luha. Matagal na kitang hinahanap pa po. Isang hakbang pang inilapit ito. Pero ngayon, nandito ka na. Hindi na napigilan ni Giselle ang sarili. Unti-unting bumagsak ang kanyang mga luha. May pamilya pa pala ako. Buong buhay niya, inakala niyang mag-isa na lang siya. Pero ngayon, may lolo pa pala siya. Biglang hinawakan ni Don Emilio ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa po. Tuluyan ang bumigay si Giselle. Lumapit siya't niyakap ang matanda na mahigpit. Parang batang matagal na naghanap ng kalinga. Lolo! Nabigkas niya yun ng buo. Lahat ng sakit, lungkot at pag-iisa niya ay unti-unting natunaw. Niyakap din siya pabalik ni Don Emilio ng mahigpit na parang ayaw ni siyang pakawalan muli. Patawarin mo ko, bulong nito. Sa lahat ng taon na hindi kita nakasama po. Umiling si Giselle habang umiiyak. Hindi niyo po kasalanan, Lolo. Pero pareho nilang alam na may mga bagay na hindi na mababawi. Unti-unti silang naghiwalay. Pero hawak pa rin ni Don Emilio ang kanyang kamay. Alam kong mahirap paniwalaan, sabi nito.
Pero lahat na nakikita mo dito, Ikinuway nito ang kamay sa paligid. lahat ng ito ay para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Giselle. Para sa akin? Isa kang tagapagmana at bilyonarya po. Diretsyong sabi ng matanda. Hindi na alam ni Giselle kung anong iisipin. Parang sabay-sabay na dumating ang lahat. Kahapon lang, wala siyang kapera-pera at walang halaga sa paningin ng lalaking minahal niya. Napahawak siya sa bibig niya habang umiiyak. Hindi ko po alam kung paano. Walang kailangang madaliin. Putol ni Don Emilio sa kanya sa malumanay na boses. Ang mahalaga, nandito ka na. Hinaplos itong buhok ni Giselle. Isang lolo na sabik na sa apo. Babawi ako sa'yo sa lahat ng taon na hindi kita nakasama. Muling napaiyak si Giselle. Pero this time, hindi na sa lungkot at pait, kundi sa saya na may kasamang pag-asa. At syempre, sa pagmamahal na matagal niyang hinintay. Muli niya niyakap ang kanyang lolo. Salamat po. Sa wakas, nagkaroon din ng bunga ang lahat ng kanyang pagtitiis. Hindi naging madali ang lahat ng pagbabago sa buhay ni Giselle. Kung iisipin, isang iglap lang ang pagitan mula sa pagiging isang kasambahay na walang-wala hanggang sa pagiging tagapagmana ng isang napakalaking yaman. Pero para kay Giselle, hindi yun basta-bastang milagro o swerte. Pinaghirapan niya ang bawat hakbang. Sa mga unang linggo niya sa poder ni Don Emilio, pakiramdam niya ay isa siyang estranghera sa sariling buhay niya. Sa tuwing titingin siya sa salamin, hindi niya makilala ang sarili. Dahil pakiramdam niya, hindi siya nababagay sa mundong yun. Tinuruan siya ng mga pinakamahusay na tutor na kinuha ni Don Emilio. Mula sa tamang pagbigkas ng salita, wastong grammar, hanggang sa kung paano makipag-usap sa mga taong may mataas na estado sa lipunan. Sa umpisa, hirap na hirap siya. May mga pagkakataong napapahiya siya sa kanyang sariling pagkakamali, pero hindi siya sumuko. Hanggang sa masanay at naging natural na sa kanya. Hindi lamang sa pagsasalita siya nagbago, pati na rin sa pag-iisip. Pinag-aralan niya ang negosyo ng kanyang lolo. Lahat pinasok niya. Tinuruan din siya kung paano manamit. Mula sa simpleng damit, unti-unti siyang natutong pumili ng bagay sa kanya. Mga eleganting kasuotan, tamang postura at maayos na paglalakad. Sa bawat akbang niya sa harap ng salamin, hindi ng dating Giselle ang nakikita niya. Lumipas sa mga buwan at taon, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging handa at lalo siyang nagiging karapat-dapat. Today, you'll be joining the executive board meeting. Paalala ng isa sa mga assistant ni Giselle habang inaayos sa mga dokumento sa harapan niya. Tahimik na tumango si Giselle. Sino-sinong present? Lahat po ng heads ng kumpanya at si Sir Adrian. Saglit siya napahinto. Adrian? Si Adrian Villanueva, ma'am. CEO po ng main company. Si Adrian ang kilala sa industriya ng matalino, istrikto at halos walang emosyon. Sinasabing bata pa lang ay pinatunayan na nito ang sarili sa negosyo. Pero may isa pa siyang narinig na malamig daw ito at hindi basta-basta tumatanggap ng kahit sino. Pagpasok ni Giselle sa conference room, agad siyang sinalubong ng katahimikan. Isa-isang napalingon ng mga mata sa kanya. May ilang mga nagulat, nag-usisa at nagdududa. Pero hindi siya natinag. Diretso siya naglakad papunta sa bakanteng upuan sa dulo ng mesa. Ngunit bago pa siya tuluyang makaupo, may isang boses ang bumasag sa katahimikan. So, she's the heiress? Napalingon si Giselle. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo ang lalaking hindi niya inaasahang makikitang muli. Si Adrian Villanueva. Nanlaki ang mata niya. Ikaw? Kasabay nito, umangat ang ulo ni Adrian
at parang napako rin sa kinaupuan. Ikaw? Tahimik ang buong conference room. Nagkatinginan ng mga board members at executives. Halatang nagtataka sa reaksyon ng dalawa. Hindi agad nakapagsalita si Giselle. Bumalik sa isip niyang eksena noon sa kondo. Yung lalaking nakatapis lang ng tuwalya. Napakagat siya sa labi. Hindi maaari. Bulong niya sa isip. Samantala, si Adrian ay hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Parang hindi ito makapaniwala. Iyo, bahagyang kumunutan noon ito. Kasambahay ka. Napahinto siya at saka tumingin sa mga nasa paligid. Wait. Bahagyang napasandal si Adrian at saka ngumisi. So, siya nga ang apo? Mas lalong naguluhan ng mga tao sa paligid. Huminga ng malalim si Giselle at pilit na inayos ang sarili. Hindi siya pwedeng magpatalo. Good morning. Kalmadong boses niya. Kahit sa loob-loob niya ay magulo. Hindi ngumiti si Adrian. Sa halip, sumandal lamang ito at pinagmamasdan siya. I didn't expect this. Bahagyang kumunutan noon ni Giselle pero hindi siya umatras. Mukhang marami ka pang hindi inaasahan. May ilang napatingin sa kanya at umangat ang kilay ni Adrian. You're late. Again. Napatingin si Giselle sa orasan. Eksakto naman siya sa oras. Hindi naman, nasa tamang oras naman ako. Ramdam ang tensyon ng dalawa sa paligid. In this room, being early is the standard. May bahid ng panunukso ang boses ito. Sandaling natahimik si Giselle. Pinipili niyang kontrolin ang kanyang sarili. Kung ganon, next time, masaagahan ko. Napangisi si Adrian parang na-amuse. Next time, sigurado ka ba magkakaroon pa? Nandito ako para magtrabaho. Diretso niyan sabi. Hindi para patunayan ang sarili ko sa'yo. Nagbagong hilat siya ng mukha ni Adrian. We'll see. Habang nagsisimula ang meeting, walang ibang laman ang isip ng bawat isa kung anong meron sa pagitan ng dalawa. At para kina Giselle at Adrian, hindi pa yun ang huli nilang banggaan. Simula pa lang yun ng mas matinding laban. Habang nagpe-present ang iba't ibang department heads, tahimik na nakikinig si Giselle. Nakatuon ang atensyon niya sa bawat detalye. Any comments? Tanong ng isa. Tahimik ang lahat at bago pa man may magsalita, nauna na si Giselle. I have. Napatingin ang lahat sa kanya, pati na rin si Adrian. Yung projected budget for expansion, hindi po tugma sa current market trend. May ilan ang napakunutan noo. Paano mo nasabi? Inilapit niya ang dokumento. Base sa data last quarter, bumaba ang demand sa target area. If we push through without adjustment, malaki ang risk. Malinaw ang punto niya. Napatingin ang iba sa isa't isa. Unti-unting tumangong ilan. Pero si Adrian, tahimik lang na nakatingin sa kanya. Hanggang sa hindi na natiis na magsalita na rin. Anong solusyon mo? Diretsong tingin nito sa kanya na parang sinusubok siya. Reallocate the budget to a more stable area. O kaya, i-delay ang expansion hanggang sa makarecover ang market. Muling natahimik ang silid. At sa pagkakataong yun, bahagyang nagbago ang tingin ni Adrian. Not bad. Natapos ang meeting na puno ng tensyon. Isa-isang lumabas sa mga tao. Ngunit bago pa makaalis si Giselle, narinig niya ang boses ni Adrian. Stay. Napahinto siya't dahan-dahan siya lumingon dito. Lahat ng tao ay nakalabas na, pero silang dalawa na lang ang natira. You've changed. Napakunutan noon ni Giselle. Tumayo si Adrian at dahan-dahan lumapit sa kanya. I've heard so much about you. Huminto ito sa harapan niya, nakaka-intimidate. From being a nobody to sitting in that chair. Bahagyan tumigas ang ekspresyon ni Giselle. Hindi ko pinili kung saan ako nagsimula. Pero nag-e-enjoy ka kung nasan ka man ngayon. May bahid ang hamon at panghuhusgan tono nito. Sorry, pero pinaghirapan ko lahat ng ito.
Nagtagpong kanilang mga mata. Tignan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Bahagyang ngumiti si Giselle na puno ng kumpiyansa. Don't worry, tatagal ako. Mahahalata ang pagkagulat sa mata ni Adrian. Sa sandaling yun, hindi lang basta nagkita ang dalawa. Nagsimulang isang banggaan ng dalawang matitinding personalidad at ng isang koneksyon na maaaring magpabago sa kanilang dalawa na hindi nila inaasahan. Gabing-gabi na ng mga oras na yon, nakaupo si Adrian sa madilim na sala, hawak ang isang baso ng alak. Nakatanaw siya sa city lights mula sa kanyang penthouse, pero hindi yun ang laman ng kanyang isip. Muling lumagok si Adrian ng alak. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi mawala sa isip niya mga mata nitong matapang, diretsyo at walang bakas ng takot. Hindi ito katulad ng ibang babaeng nakilala niya sa mundo nila. Karamihan mga pa-impress, sunod-sunuran o kaya'y nagpapanggap. Pero ang babaeng si Giselle, ibang-iba ito. May sarili itong paninindigan at yun ang gusto niyang subukan. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo, babae. Bahagyang umangat ang sulok ng labi niya. Isang hamon ang nabuo sa isip niya at sigurado siyang hindi ito magiging madali para kay Giselle. Kinabukasan, abalang buong opisina. May paparating kasi na malaking presentation, isang proyekto na maaaring magbago ng direksyon ng kumpanya. At sa araw na yon, may isang hindi inaasahang announcement. Miss Giselle will be presenting the proposal. Saad ng isang staff. Nagbulungan ng ilan, ngunit tahimik lang si Giselle. Nakatayo lang siya sa gilid na kalmado ang mukha. Alam niyang hindi ito basta pagkakataon. Isa itong pagsubok at may kutob siya kung sinong may pakana. Ginanap sa conference room ang meeting. Nandoon ang board of directors at mga investors. At syempre si Adrian. Nakasandal sa upuan at tahimik na pinagmamasdan siya. Pero sapat ng presensya nito para maramdaman ang pressure. Miss Giselle, you may begin. Huminga ng malalim si Giselle at saka nagsimula. Good morning. Today, I will be presenting a strategic expansion plan. Habang tumatagal, mas lalong napapako ang atensyon ng lahat sa kanya. Maayos ang flow ng presentation at detalyado ang bawat punto. Hindi siya nagmamadali o natataranta. Higit sa lahat, alam niya ang sinasabi niya, pero hindi pa doon natapos ang lahat. Pagkatapos ng presentation, nagsimula ang tunay na laban. Your projections are optimistic. Biglang natahimik ang lahat. Diretsyong nakatingin si Adrian sa kanya. Too optimistic. Calculated yon based sa current data. Data changes, market shifts. Bahagyang umangat ang kilay nito. Paano kung pumalpak lahat? Tahimik na naghihintay ang lahat sa sagot ni Giselle. Hindi madaling sagutin ang tanong pero hindi nagpatinag si Giselle. Then, we adapt. Hindi yan ang sagot sa tanong ko. It is. Nagkatinginan ng iba at ramdam ng tensyon. Walang planong perpekto. Kahit gaano pa kaayos ang projection, may variables pa rin. Ang mahalaga, handa ka mag-adjust. Hindi siya nagtaas ng boses, pero bawat salita niya ay may bigat. At sa pagkakataong yun, hindi nakarebat si Adrian. May ilan sumang-ayon kay Giselle sa board. Unti-unting nababago ang ihip ng hangin sa silid. Isang puntos para kay Giselle. Ngunit hindi pa tapos si Adrian. Tumayo ito't lumapit. Confidence is good. Huminto ito sa harapan niya. Pero ang sobrang confidence, bahagyang umiti ito na mapang-asar. Ay maaaring makasira ng lahat. Nagtagpong kanilang mga mata. Ninitian lang siya ni Giselle. Kaya nga meron tayong risk management. Saglit na natahimik si Adrian. Nagkaroon ng konting paghanga sa kanyang mga mata. Natapos ang meeting na puno ng tensyon, pero malinaw na napatunayan ni Giselle ang sarili niya. Habang naglalakad siya palabas ng conference room, may ilang lumapit sa kanya at pinupuri siya.
Ngumiti lang siya at nagpasalamat. Thank you. Hindi siya nagpakain sa papuri. Para sa kanya, trabaho lang yun. Sa kabilang banda, pinagmamasdan siya ni Adrian mula sa malayo. Interesting eh. Hindi siya natalo at hindi siya nanalo. Sa halip, mas lalo niyang gustong subukin si Giselle. Nakatayo si Giselle sa gilid ng pool, nakatingin sa tubig pero malayong iniisip. Mula sa maghapong tensyon at hamon, ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong makahinga ng malalim. Ang dami nangyari. Bulong niya sa sarili. Marahan siyang pumikit. At sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin si Adrian. Ang malamig nitong tingin at mga salitang parang laging may hamon. At ang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi naman yun galit o inis. Isang bagay na nagpapagising sa kanya at nagtutulak na mas pagusayan pa. Hindi niya namalayang napatawa siya. Hindi ka pa natutulog. Napalingon si Giselle sa likod niya. Lolo. Nakatayo sa likod niya si Don Emilio na mukhang kagigising lang. Nagulat ka ba? Natatawang tanong nito. Napangiti si Giselle at agad lumapit sa matanda. Akala ko po tulog na kayo, Lo. Hindi pa. Sagot nito habang marahang naglalakad papalapit sa kanya. Napansin kong wala ka sa kwarto mo. Napakamot si Giselle sa batok. Nagpapahangin lang po, medyo hindi pa ako makatulog. Tumangot-tango matanda. Marami ka kasing iniisip. Tahimik na tumabi si Don Emilio sa kanya sabay tanaw sa pool. Kumusta ka naman? Tanong na matanda. Napatingin si Giselle sa kanya. Okay naman po. Gumiti siya ng bahagya. Nakakapagod lang pero okay naman. Tinignan siya ni Don Emilio. Parang sinusuri kung totoo ang sagot niya. Matibay ka talaga po. Napayuko si Giselle at medyo napahiya. Kailangan po kasi Lolo. Huminga siya ng malalim. Ayoko pong sayangin yung pagkakataon na binigay niya sa akin. Sandaling natahimik si Don Emilio at saka marahan tumango. Hindi mo sinasayang. Diretso ang boses ito. Sa totoo lang, proud ako sa'yo. Hindi agad nakapagsalita si Giselle. Lolo. Bago pa siya tuluyang maging emosyonal, bahagyang ngumiti si Don Emilio at nagbiro. Kahit si Adrian, hindi ka basta-basta natitinag. Napatawa si Giselle. Ay, si Adrian po talaga. Umiling siya na may halong amusement. Grabe po ang taong yun. Parang laging may pa-challenge. Napatawa ang matanda. Ganon talaga yon. Kilala ko na si Adrian mula pa noon. Patuloy nito. Palaban, matalino at sobrang seryoso sa trabaho. Bahagyang umangat ang kilay ni Giselle. Halata nga po. Hindi siya madaling humanga. Dagdag pa ni Don Emilio. At hindi rin siya basta-basta nagtitiwala. Saglit na natahimik si Giselle. Naaalala niya mga tingin ni Adrian. Parang gusto niya akong subukan. Gumiti ang matanda. Hindi lang ikaw po. Lahat ang nasa paligid niya, sinusubok niya. Huminga ng malalim si Giselle. Okay lang po. Napatingin sa kanya si Don Emilio na nagtataka. Kung yun po yung paraan niya para makita kung hanggang saan ako, handa po ako. Napangiti si Don Emilio. Alam ko yun na po. Sandaling natahimik ang dalawa hanggang sa marahang nagsalita ang matanda. Alam mo, Giselle? Napalingon si Giselle sa kanyang lolo. Hindi ko man naibigay sa iyong buhay na dapat meron ka nun. Bahagyang humina ang boses ito. Pero ngayon, gagawin ko ang lahat para siguraduhin hindi ka na muling masasaktan. Nanlambot ang puso ni Giselle. Lolo, okay na po ako. Ngumiti siya. Dahil nandito na po kayo. Makalipas ang ilang sandali, tumayo na si Don Emilio. O siya, mauna na ako ha. Kailangan mo na rin magpahinga. Tumango si Giselle. Opo. Ngunit bago tuluyang umalis sa matanda, nag-iwan pa ito ng sasabihin. I'm so proud of you, Giselle. Napakasaya ng puso ni Giselle sa sinabi ng kanyang lolo. Salamat po, Lolo. Tahimik na tumango si Don Emilio
bago tuluyang naglakad palayo. Gayon, mas malinaw na sa kanya kung sino siya at kung hanggang saan pa ang kaya niyang marating. Sa loob ng ilang buwan, naging normal ng banggaan ni na Giselle at Adrian. Halos araw-araw ba naman may pahamon at pagsubok pero walang gustong magpatalo. Not bad. Isang comment mula kay Adrian matapos ang isa na naman nilang meeting. Pero para sa iba, malaking bagay na yon dahil bihira itong magbigay ng papuri. Tahimik lang si Giselle habang inaayos sa mga dokumento. Salamat. Tipid na sagot ni Giselle at bahagyang napikon si Adrian. Mukhang nasasanay ka na ah. Napatingin si Giselle. Kailangan. Walang halong yabang. Pinapakita niya lang na hindi na siya natitinag. Saglit silang nagkatitigan hanggang sa napangiti si Adrian. Isang ngiti na may kakaibang ibig sabihin. Let's see if you can handle something else. Napakunot ang noo ni Giselle. Ano yon? Sandaling tumahimik si Adrian. Dinner, sagot ko na. Parang huminto ang mundo ni Giselle. Ha? Hindi niya inaasahan ang paanyaya nito. Consider it another test. Diretsong tingin nito sa kanya, parang may kung anong nakatagong plano. At kahit hindi niya alam kung ano yon, tinanggap niyang alok nito. Sige. Nang gabi ding yon, sa isang fine dining restaurant ang pinili ni Adrian. Tahimik, classy at may mga pailaw na nagbibigay ng romantikong ambience. Ngunit para sa kanilang dalawa, hindi yun date. Pagdating ni Giselle, napatingin sa kanya si Adrian saglit. Hindi niya agad naitagong reaksyon niya sa simpleng suot nito na dress na hindi naman sobrang enggrande, pero labas ang natural nitong ganda. Wow, on time ka yata ngayon ah. Hindi ko ugali malita. Umupo siya sa tapat nito. Habang nag-uusap sila, napansin ni Adrian ang pagbabago ni Giselle. Hindi na ito yung babaeng unang pumasok sa opisina. Hindi na ito yung tahimik at nag-aalangan. Diretso nitong sumagot at may sarili ng opinyon. At hindi natatakot tumingin sa kanya ng mata sa mata. Nag-improve ka na ah. Biglang sabi nito kaya't napatingin sa kanya si Giselle. Salamat. Walang pagyayabang o pa-impress at iyon ang mas lalong nagpa-curious kay Adrian. Pagkatapos silang kumain, naglakad-lakad sila sa labas ng restaurant. Nagkukwentuhan sila pero hindi na tungkol sa trabaho ang kanilang topic. Habang naglalakad si Giselle, hindi niya napansin na maliit na uneven na bahagi ng daan hanggang sa nadulas ang paa niya. Pero bago pa siya tuluyang matumba, mabilis na kumilos si Adrian. Hinawakan nito ang kanyang braso at sa isang iglap, nasa bisig na siya nito. Parang huminto bigla ang oras. Magkalapit sila na halos magdikit ng kanilang mukha. At doon, nagtagpong kanilang mga mata. Walang tensyon na dulot ng kompetisyon, kundi isang kakaibang kuryente na parang may dumaloy na init sa kanilang pagitan. Hindi makagalaw si Giselle kaya hindi agad makabitaw si Adrian. Dahan-dahan. Malumanay ang boses ito. Iba sa nakasanayan niyang tono. Parang may halong pag-aalala. Salamat. Hindi niya alam kung bakit bumilis ang tibok ng puso niya at hindi rin niya alam na ganoon din si Adrian. Habang nakatingin siya sa mga mata ni Giselle, may kung anong nagbago. Unti-unting bumitaw si Giselle at lumayo ng kaunti. Pareho silang napabuntong hininga. Nagpatuloy na sila sa paglalakad pero iba ng pakiramdam. Nagkagulo ang lahat ang nasa isip ni Adrian. No, hindi dapat ganito. Bulong niya sa sarili. Ang plano niya kasi ay paibigin si Giselle, saktan at gantihan. Pero ngayon, parang siyang unang nahulog sa dalaga. At hindi niya gusto yun. Parehong walang masabi ang dalawa habang nasa biyahe. Bukod sa awkwardness, pareho silang may iniisip na hindi nila kayang bigkasin. Habang nakatanaw si Giselle sa labas ng bintana, paulit-ulit sa isip niya nangyari kanina. Napapikit siya sandali. Ano ba to? Mahina niyang bulong sa sarili.
Ayaw niyang bigyan ng kahulugan ng lahat at isipin na may ibig sabihin yon. Dahil sa pagkakaalam niya, hindi ganong klase ng tao si Adrian at lalong hindi siya papayag na maging mahina ulit. Huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon. Agad na bumaba si Adrian at binuksan ang pinto para kay Giselle. Salamat sa dinner. Tumingin si Adrian sa kanya na parang sinusuri ang bawat galaw niya. Walang anuman. Tahimik silang sandaling nagkatitigan. At sa loob ng ilang segundo, parang may gusto silang sabihin pareho pero walang nagsalita. Magandang gabi. Bahagyang umiti si Giselle bago tumalikod, saka naglakad papasok ng mansyon. At kahit hindi siya lumingon, ramdam niyang nakatingin pa rin sa kanya si Adrian. Pagkapasok niya sa loob, agad siya napahinto at napahawak sa dibdib. Sobrang bilis ang tibok ng puso niya. Hindi pwede. Umiling-iling siya. Hindi ako magpapakahulog sa patibong na to. Kahit may kung anong kumikiliti sa puso niya, pinili niyang pigilan. Dahil alam niyang pwedeng wala lang yon para kay Adrian. Samantala, hindi na nagtagal si Adrian at agad na rin itong sumakay muli sa sasakyan at umalis. Dahil kailangan niyang takasan ang sarili niyang iniisip. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan niya sa isang bar na paborito niyang puntahan. Lugar kung saan kaya niyang patahimikin ang isip niya. Pagpasok niya, agad siyang umupo sa counter. Isang baso. Agad siyang binigyan at walang imik na nilagok niya ang alak. Isa, hanggang sa sunod-sunod na lagok, pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin mawala sa isip niya mukha ni Giselle. Ang ngiti at paraan ng pagtingin nito sa kanya, hindi siya sanay na may taong gumugulo sa isip niya. Adrian, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya sa nagsalita at nakita niya si Veronica. Kanina pa kitang tinatawagan. Reklamo ni Veronica habang lumalapit sa binata. Umupo ito sa tabi niya nang hindi man lamang nagpaalam. Bakit hindi ka sumasagot? Tahimik lang si Adrian at patuloy lang sa pag-inom na parang wala itong naririnig. Napasimangot si Veronica. Ano ba, Adrian? Bahagya nitong hinawakan ang braso ng binata. What's wrong? Bakit parang iniiwasan mo ko? Wala pa rin itong reaksyon kaya mas lalo siya nainis. Dati naman, ikaw pa nagyayaya sa akin lumabas Tinignan siya ni Adrian. Dati yun. Natigilan si Veronica. Anong ibig mo sabihin? Wala na. Tipid itong sagot at bumalik na ulit sa pag-iinom. Napakuyom ang kamao ni Veronica. Hindi siya sanay sa ganitong trato dahil lahat ng lalaki, hinahabol-habol siya. Pero si Adrian, hindi man lamang siya tinapunan ng tingin. May iba ka na ba? Diretso niyang tanong. Tahimik lang si Adrian. Pero sa isang iglap, dumaan na naman ang imahe ni Giselle sa isip niya. Doon ay tumigas ang ekspresyon ng mukha niya. Huwag kang mag-imbento. Yun ang mas lalong nagpatibay sa hinala ni Veronica. May iba nga. Mahina niyang sabi sa sarili. Tumayo na si Adrian at iniwan ang bayad sa counter. Dire-diretso itong umalis at iniwan si Veronica na nanginginig sa inis. Hindi ka naman ganito, Adrian. Hindi siya sanay na hindi siya ang pinipili at lalong hindi siya papayag na may ibang babae ang taong gusto niya. Aalamin ko kung sino siya. Unti-unti siya napangisi at sisiguraduhin ko mawawala siya sa'yo. Hindi sanay si Veronica na may hindi siya nakukuha. Sa buong buhay niya, nasanay siyang hinahabol. Lalo na pagdating kay Adrian na kahit hindi nito lantaran na ipinapakita noon, alam niyang may puwang siya sa buhay nito o asyumera lang siya. Pero ngayon, may nagbago at hindi niya yun palalagpasin. Sigurado ka ba dito? Nakatayo si Veronica sa loob ng kanyang kondo. Hawak ang isang folder na ibinigay ng taong pinag-utusan niyang mag-imbestiga. Lahat po ng impormasyon na nakuha namin, nandiyan na.
Sagot ng kausap niya sa kabilang linya. Tahimik siyang napatingin sa laman ng folder, mga litrato at isang pangalan. Giselle Carnegie. Unti-unti siya napangisi. Kasambahay? Mahina niyang bulong habang pinagmamasdan ng isang lumang litrato ni Giselle. Halos wala itong kaayos-ayos, malayo sa babaeng tipo ni Adrian. Ang lakas ng loob. Napailing siya. Pero habang binabasa niyang kabuuan ng impormasyon, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Nabasa niyang apo ito ng isa sa pinakamayaman sa mundo ng industriya ng negosyo. Napakuyom ang kamao ni Veronica. Hindi ito pwede. Hindi niya matatanggap na isang babaeng galing sa wala ang papalit sa pwesto na matagal na niyang gustong angkinin. Ilang araw ang lumipas, isang engranding charity gala ang ginanap. Punong-puno ng mga kilalang personalidad, negosyante at mga taong may pangalan sa lipunan. Pagpasok pa lang ni Giselle sa venue, napalingon agad ang ilang bisita sa kanya. Simple pero elegante ang suot niyang gown. Napalingon naman si Adrian na nasa kabilang banda sa may entrance. At doon niya nakita si Giselle at sandali siyang naestatwa. You came. Mahina niyang bulong sa sarili at hindi na niya maalis ang tingin dito. Ngunit may isang pares din na mata ang nakamasid mula sa kabilang dulo ng venue, si Veronica. Tahimik siyang nakatingin kay Giselle. Pinag-aaralan ang bawat galaw nito. Lumapit si Giselle sa isang grupo ng mga bisita at maayos na nakipag-usap. Natural lang ang kilos niya at yon ang mas lalong ikinainis ni Veronica. Hindi ito nakatiis. Naglakad na si Veronica papunta kay Giselle. Hi, good evening. Napalingon naman si Giselle. Tinignan niya si Veronica mula ulo hanggang paa. Amoy niyang may sadya ito sa kanya. Sa dami ba naman niyang nakakausap na tao, alam na niya kung ano ang mga hilatsya ng bawat isa. Magandang gabi din. Ngumiti si Veronica pero hindi umabot sa mata. Hindi pa tayo nagkakakilala. Bahagya siyang lumapit. Ako nga pala si Veronica. Sandaling katahimikan, ngunit hindi nagpakabog si Giselle. Giselle, alam ko. Bahagyang umangat ang kilay ni Giselle. Ah, ganun ba? Nagsukatan sila ng tingin. Ramdam ng lahat na parang may tensyon. Ang galing mo naman, biglang sabi ni Veronica. Napatingin sa kanya si Giselle. From being a nobody to this. Diretsong tingin ito sa kanya na may halong insulto pero ngumiti lang sa kanya si Giselle. Salamat. Napairita lalo ang tipid nitong tugon kay Veronica. Hindi ka ba nahihirapan? Tanong ni Veronica. Kasi kung ako, baka hindi ko kayanin ang ganitong mundo. Bahagyang tumahimik si Giselle. Saka tumitig ng diretsyo kay Veronica. Hindi naman lahat pinapanganak agad na mayaman. Yung iba kasi pinaghihirapan. Napangisi si Veronica. Impressive. Malinaw na hindi siya natutuwa. Kaya pala, interesado si Adrian sa'yo. Doon nagbagong ihip ng hangin. Hindi agad sumagot si Giselle. Interesado ba siya? Bahagyang umangat ang kilay niya. Hindi ko napapansin. Napakuyom ang kamao ni Veronica para pigilan ang sarili. Hindi siya pwedeng magmukhang mahina. Magaling ka, pero tandaan mo, lumapit siya ng kaunti. Hindi lahat ang nakukuha sa hirap, tumatagal. Sa halip na matakot, ngumiti lang si Giselle. Hindi rin lahat ang nakukuha na madali, worth it. Sampal ang mga salitang yon para mapatahimik si Veronica. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Adrian ang buong eksena. Hindi siya nakialam dahil gusto niyang makita kung paano haharapin ni Giselle ang ganitong laban. Napangiti pa siya sa mga nasaksihan. She's stronger than I thought. Muling nagkatinginan sina Veronica at Giselle. Hindi ito ang huling pagkakataon na magtatagpo sila. At ang laban na ito, ngayon pa lang nagsisimula. Tumalikod na si Veronica.
Sa bawat takbang niya ay napapangisi siya. Masaya to, pero hindi pa tayo tapos. Bulong niya. Parang may nagbago. Hindi matukoy ni Giselle kung kailan nagsimula o kung paano, pero may kakaiba sa ihip ng hangin itong mga nakarang araw. At ang sentro ng pagbabagong yun, si Adrian. Nakatayo si Giselle sa harap ng mesa niya. Hawak ang isang maliit na bouquet ng puting rosas. Hindi itong unang beses na may dumarating na ganito sa kanyang opisina. Walang note o pangalan, pero hindi na niya kailangan magtanong pa. Ma'am, galing po ulit kay Sir Adrian yan. Sabi ng sekretarya niya kanina habang inilalapag ang kape sa mesa. Tahimik lang siyang tumango noon, pero ngayon hindi niya mapigilang ngumiti. Ano ba to? Mahina niyang bulong habang iniikot ang hawak na bulaklak. Hindi siya sanay na may gumagawa ng ganito para sa kanya. At lalong si Adrian pa ang may pakana. Napaupo siya sa kanyang swivel chair at napasandal. Unti-unting pumasok sa isip niya sinabi ni Veronica. Napailing siya. Interesado. Parang hindi niya kayang paniwalaan. Pero sa mga nangyayari ngayon, hindi rin niya kayang itanggi na napapangiti siya. Huwag kang magpadala. Hindi niya pwedeng kalimutan kung paano siya nasaktan noon at basta-basta ibigay ang sarili niya, lalo na kung hindi niya alam ang intensyon ng isang tao. Pero kahit anong pigil niya, may kung anong kumikiliti sa puso niya. Maya-maya ay biglang tumunog ang laptop niya. Pumasok ang isang email. Napakunutan noon ni Giselle. Unknown sender. Dahan-dahan niyang binuksan yun. Dinner tonight? Napangiti siya. Ang lakas talaga ng loob. Alam niya kung sino yun dahil wala nang ibang gagawa nito kundi si Adrian. Nagpasi siyang sumabay sa laro kaya nag-type siya ng isasagot. Busy ako. Sandali siya napahinto at saka ngumiti. Dinagdagan niyang reply niya. Joke lang. At saka pinindot ang send. Napakagat siya sa labi. Bahagyang kinilig sa sariling kalokohan. Ilang segundo lang, may reply agad. I will pick you up after work. Napailing si Giselle pero hindi na walang ngiti sa labi niya. Makalipas ang ilang oras, matapos ang maghapong trabaho, nag-ayos na si Giselle sa loob ng kanyang opisina. Ma'am, biglang kumatok ang kanyang sekretarya. Yes? May naghahanap po sa inyo, lalaki. Napakunutan noon niya. Sino? Hindi po nagpakilala pero mukhang may mahalaga lang daw pong sasabihin. Sandaling natahimik si Giselle. Hindi siya sanay na may bigla na lang naghahanap sa kanya. Lalo na kung hindi nagpapakilala. Pinapasok mo? Hindi pa po, nasa lobby pa. Pinabantayan muna sa guards kasi po mukhang hindi po katiwa-tiwala Tumigas biglang ekspresyon ni Giselle. May kakaiba siyang naramdaman sa dibdib. Sige, papasukin mo. Tumango ang sekretarya. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto. At pumasok ang dalawang guard kasamang isang lalaking hindi na niya kailangang hulaan kung sino. Nanlaki ang mata ni Giselle. Parang biglang bumalik ang lahat ng sakit at takot. Marco? Nakatayo si Marco sa gitna ng opisina na magulong buhok at halatang wala pa ring direksyon ng buhay. Wow! Napangisi ito habang nililibot ang tingin sa paligid. Ang yaman mo na pala at tagal kitang hinanap Nanatiling tahimik si Giselle. Anong ginagawa mo dito? Napatingin ang sekretarya at mga guard sa kanya para naghihintay kung may mangyayaring masama. Pwede niyo na kaming iwan. Nagkatinginan ng mga guard. Mama, sigurado po ba kayo? Okay lang ako. Tatawagin ko kayo kung may problema. Sandaling nag-alangan ng mga ito, pero sa huli ay tumango din. Mama, nandito lang po kami sa labas. Tumango-tango si Giselle. Grabe. Napapailing si Marco habang nakangisi. Di ko akalain na ganito na ang buhay mo. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa niya. Huwag kang lalapit. Biglang sabi ni Giselle kaya napahinto si Marco. Ang tapang mo na. Bahagyang umisi si Marco.
Hindi ka na umiiyak? Nanahimik si Giselle pero hindi siya umatras. Hindi ka na dapat nandito. Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Napangisi si Marco at doon niya inilabas ang tunay na pakay. Pera. Napatawa si Giselle. Pera? Talaga? Bakit? Hindi ba dapat lang? Bahagyang lumapit si Marco. Kung hindi dahil sa akin, manahimik ka. Natahimik si Marco. Wala kang ambag sa buhay ko ngayon. Kung meron man, trauma lang. Napakuyom ang kamao ni Marco pero hindi siya umatras. Akala mo ba hindi kita kayang sirain? May bahid ng banta ang boses ito. Alam ko lahat ng pinanggalingan mo. Lumapit pa ito. Isang salita ko lang, subukan mo. Hindi na ako yung babaeng kaya mong tapak-tapakan. Kung pera lang habol mo, mali ang nilapitan mo. Napangisi si Marco. Hindi ako alis hanggat wala akong nakukuha. Dahan-dahan lumapit si Giselle kay Marco. Then, I will make you leave. Kinuha niyang telepono sa mesa at bago pa siya makapindot, natakot na si Marco. Ganyan ka na ngayon? Sarkastiko nitong tanong. Pinapaalis mo na ako? Tumingin si Giselle sa kanya. Matagal na kitang kinalimutan. Sapat nang sinabing yun ni Giselle para tapusin ang lahat. Tatawagan pa lang sana ni Giselle ang guard nang biglang bumukas ang pinto. Hingal na hingal at nagmamadaling pumasok sa loob si Adrian. Diretso mga mata nito sa kanya at hindi kay Marco. Ayos ka lang? Agad itong tanong. Hindi na napansin ang presensya ng isa pang lalaki sa loob. Ayos lang ako. Napatingin si Adrian kay Marco. Ngumisi naman si Marco at walang bakas ang takot. Siya na ba yung bago mong kinakapitan? Napailing ito parang naaaliw. Ang bilis mo naman, Giselle. Nakabingwit ka agad ang mayaman. Bago pa makasagot si Giselle, si Adrian ang kumilos. Umalis ka na. Napangisi si Marco. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Hindi, pero wala kang karapatan dito. Nagsukatan ng tingin ng dalawa na handang magbanggaan anumang oras. Hindi umatras si Adrian o nagpadala sa provocation. Kung hindi ka paalis, tatawag na ako ng pulis. Sandaling natahimik si Marco at saka tinasan dalawang kamay. Relax. May ngisi pa rin sa labi nito. Alis na nga ako eh. Dahan-dahan itong umatras. Pero bago pa tuluyang lumabas, tumingin muna ito kay Giselle na may halong pagbabanta. Hindi pa ako tapos, babawiin kita. Saka ito tuluyang umalis. Doon lang nakahinga ng malalim si Giselle. Dahan-dahan naman lumapit si Adrian sa kanya. Umupo ka muna. Hindi naman tumanggi si Giselle. Dahan-dahan siya naupo sa sofa at agad siyang inalalayan ni Adrian. Kinuha nitong isang basong tubig sa side table at iniabot sa kanya. Drink this. Tahimik niyang tinanggap yon at dahan-dahang uminom. Matagal bago muling nagsalita si Adrian. Sino siya? Hindi na nakaiwas pandalaga sa tanong na yon ni Adrian. Ex-boyfriend ko. May kung anong nagbago sa aura na mukha ni Adrian. Parang may gusto pa siyang itanong pero pinigilan niyang sarili. Hindi ka na niya dapat ginugulo. Next time na lang tayo mag-dinner. Napakunutan noon ni Giselle. Iatid na lang kita pa uwi. Tumingin si Giselle sa kanya at hindi na tumutol pa. Sige. Dahan-dahan siyang tumayo at hindi niya namalayang nasa tabi na ulit niya si Adrian na handang umalalay kung kinakailangan. Samantala, hindi agad umatake si Veronica o nagpadalos-dalos. Mas gusto niya yung dahan-dahan, yung ramdam kapag bumagsak na ang lahat. Kailangan niya ng isang tao para doon. Isang taong kayang gamitan laban kay Giselle. At alam na alam niya kung sino yun. Sigurado ka ba? Nakaupo si Marco sa isang madilim na sulok ng bar, hawak ang baso ng alak na halatang interesado. Nasa harap niyang kalmadong si Veronica. Hindi ka ba natatakot na baka sa huli ikaw ang talo? Dagdag ni Marco. Napangisi si Veronica.
Hindi ako natatalo. Gusto mo ng pera, di ba? Napatingin si Marco sa kanya. Doon pa lang, alam na niya na may makukuha siya dito. Magkano? Ngumiti si Veronica. Depende kung gaano kakahusay. Lumapit pa siya ng bahagya sa lalaki. At kung gaano mo kayang sirain si Giselle. Napangisi si Marco, parang may naaalalang masaya. Madali lang yun. Kilalang kilala ko siya. Doon nagsimulang masamang plano ng dalawa. Ilang araw ang lumipas, unti-unting kumalat ang mga bulong-bulungan sa loob ng kumpanya. Hindi yun agad napansin ni Giselle. Abala kasi siya at focus lang sa trabaho. Sir Adrian, Lumapit ang isa sa mga executive. May halong pag-aninlangan ng boses ito. may kailangan po kayo makita. Sa loob ng opisina ni Adrian, inilapag sa harapan niya ang isang envelope na walang pangalan kung sino nagpadala noon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Tumambad ang mga kuha kay Giselle na kasamang ilang investors. May mga anggulo na madaling bigyan ng maling kahulugan. At may kasama pa yung mga mensahe na parang nagpapakita na ginagamit niyang kanyang sarili para makakuha ng pabor. Unti-unting umigting ang panga ni Adrian. Ano to? Hindi pa yan lahat, sir. May inilabas pang isa, mga record ng meeting at isang kwento na pilit binubuo para sirain si Giselle. Hindi agad nagsalita si Adrian. Tahimik lang siya nakatingin sa mga ebidensya. Sa bawat segundo, mas lalo siyang naguguluhan at nasasaktan. Dahil hindi lang ito tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa babaeng unti-unti niyang pinaniwalaan. She's not like that. Kasabay noon, naaalala niya mga ngiti ni Giselle, ang mga sandaling magkasama sila at paraan ng pagtingin nito sa kanya. Mas lalo siyang naguluhan hanggang sa may isang boses ang pumasok sa isip niya. Hindi lahat ang nakukuha sa hirap, tumatagal. Si Veronica. Napapikit si Adrian at sa pagkakataong yon, pinili niyang maniwala sa nakikita niya at hindi sa nararamdaman. Prepare a meeting and call the investors. Diretsyong utos niya. Walang kaalam-alam si Giselle kung bakit pati siya pinatawag sa isang meeting. Pero ramdam niyang may mali. Pumasok na rin si Adrian ng tahimik at malamig na iba sa nakasanayan na niya. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag. Pero alam niyang may nagbago. Let's begin. Nagsimula ang meeting. Sa unang ilang minuto, normal lang ang lahat. Hanggang sa biglang nagbago ang topic. Before we proceed, napatingin ang lahat sa kanya. may kailangan tayong linawin. Napatingin si Giselle at agad na kumunot ang noo nang ipinakita ni Adrian ng mga litrato isa-isa sa harap ng lahat. Ano to? Hindi siya pinakinggan ni Adrian. Care to explain? Napatingin si Giselle sa kanya. Hindi niya makita ang lalaking unti-unti niyang nakikilala. Hindi totoo yan. Talaga? Bahagyang umangat ang kilay nito. Because it looks very convincing. Mas masakit kaysa sa kahit anong insulto ang paraan ng pagtingin ni Adrian sa kanya. Naroon ang pagdududa, galit at higit sa lahat. Paniniwala na nagawa niya ngayon. Hindi ako ganyan. Then prove it. Tahimik lang ang lahat. Walang kumampi o nagsalita. Nararamdaman tuloy ni Giselle na mga oras na yon na nag-iisa siya. Napapikit siya sandali habang pinipigilan ang sariling maging emosyonal. Kung yun ang iniisip mo, wala na akong kailang patunayan. Tumingin si Adrian sa kanya na may halong pagdadalawang isip pero huli na. This meeting is over. Isa-isa nang umalis sa mga tao na makaalis si Adrian at naiwan si Giselle mag-isa. Hindi siya umiyak pero sa kalooban niya parang may nabasag. Hindi dahil sa mga paratang, dahil sa bilis ng pagbabago ni Adrian. Bakit? Mahina niyang tanong sa sarili. Bakit ang bilis mong naniwala? Tahimik na nakamasid si Veronica sa CCTV na inutos niya ring i-install sa loob ng room.
Oops, game over. Mahina niyang bulong. Sa unang mga araw matapos ang eskandalo, halos hindi makatulog si Giselle. Sa bawat sulok ng kumpanya, may mga matang sumusunod sa kanya. May pagdududa, paghusga, at may mga bulong na hindi na niya kailangang marinig para maintindihan. Nakatayo si Giselle sa harap ng malawak na bintana sa opisina ng kanyang lolo. Hindi ako basta-basta babagsak. Tumikhim naman si Don Emilio mula sa likuran niya, kaya't napalingon siya. Lolo, pasensya na. Napayuko pa siya. Hindi ko naagapan agad. Nadamay pa kayo. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. At bakit ka humihingi ng tawad? Hindi mo kasalanan ang kasinungalingan ng ibang tao. Ang mahalaga, alam mo ang totoo. Hindi agad nakasagot si Giselle. Parang may bumara sa lalamunan niya. Pero naapektuhan pong kumpanya at muntik nang mawala sa atin. Ngumiti si Don Emilio. Akala mo ba ganun lang kadaling sirain ang pinaghirapan natin? Bahagyang umangat ang kilay ni Giselle. May ilang investors na dumiretso sa akin. Dagdag pa nito. Hindi sila naniwala sa mga paratang sayo. Nanlaki ang mata ni Giselle. Talaga po? Tumangot ang matanda. At hindi lang sila isa o dalawa. Mas marami pa rin ang naniniwala sa'yo. Parang nabuhayan ng loob si Giselle. Napahawak siya sa kamay ng kanyang lolo. Promise po, lolo. Aayusin ko po ito. Hindi ko hayaang masirang pangalan natin. Tinitigan siya ni Don Emilio at ngumiti. Alam mo na ba kung sino may pakana? Tanong ng matanda. Sandaling natahimik si Giselle at dahan-dahan siyang tumango. Napakuyom ang kamao ni Giselle. Hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Naglakad siya palapit sa mesa saka tumingin muli sa kanyang lolo. Lolo, siya nga po pala. May gusto akong gawin. Napatingin naman si Don Emilio sa kanya. Gusto ko pong magpa-event. Bahagyang kumunot ang noon na matanda. Event? Total, anniversary naman po ng kumpanya. Lahat ng investors, partners, iimbitahan ko. Ngumiti siya na maisip ang isang plano. Pati sila. Bahagyang natahimik si Don Emilio. Matapang ka talaga. Kung gusto nila ng eksena, ibibigay ko. Napatingin ang matanda sa kanya. At sigurado ka ba po? Walang pag-aalinlangan yan sinagot ng kanyang lolo. Doon ko sila haharapin. Alam ni Don Emilio na hindi na niya kailangang protektahan ang kanyang apo dahil kaya na nitong ipaglaban ang sarili niya. Isang engranding ballroom ang pinili ni Giselle para sa event na gusto niya. Pero sa likod ng kagandahan ng gabing yun ay may nakaambang na pagsabog. Isa-isa nang dumating ang mga bisita, mga investors at kilalang personalidad. Sa isang sulok, tahimik na nakatayo doon si Adrian. At gaya ng dati, malamig ang aura nito. Napatingin siya sa paligid. Hindi niya alam kung bakit siya pumunta. Hindi naman niya gustong pumunta pero hindi niya rin kayang hindi pumunta dahil gusto niyang makita si Giselle. Hindi mo pa rin siya makalimutan ano? Isang boses ang biglang sumingit. Napalingon si Adrian at nakitang si Veronica yun. Relax ka lang. Dagdag ni Veronica habang umiinom ng wine. After tonight, wala ka nang dapat isipin. Napatingin si Adrian sa kanya. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit pero hindi siya kampante. Samantala, sa kabilang dulo ng ballroom, pumasok doon si Marco na parang walang pakialam sa mundo. Ang saya nito! Mahina niyang bulong habang pinagmamasdan ng paligid. Sa gitna ng lahat, biglang nagdilim ang ilaw at unti-unting natahimik ang buong ballroom. Isang spotlight ang tumama sa gitna ng entablado. Doon, dahan-dahang lumabas si Giselle. Nakatingin sa kanya ang lahat at naghihintay. Huminga ng malalim si Giselle saka nagsalita. Magandang gabi sa inyong lahat. Alam ko marami sa inyong madaming tanong. Sandaling katahimikan. At alam ko rin na marami ang naniwala sa mga lumabas sa balita tungkol sa akin.
Napatingin ang mga tao sa isa't isa at may mga nag-iwas ng tingin. Hindi ko kayo masisisi. Dahil kung ako rin ang nasa lugar nyo, baka nagduda rin ako. Nakatingin lang si Adrian. Ramdam niyang bigat ng bawat salitang binibitiwan ni Giselle. Pero ngayong gabi, hindi ako nandito para magpaliwanag lang. Bahagyang umiti si Giselle. Mas gusto kong ipakita sa inyong katotohanan. Sa isang senyas lang niya, biglang umilaw ang malaking screen sa likod niya. Tumambad ang isang video. Tahimik lang ang lahat. Sa loob ng video, makikita si Marco at si Veronica na nag-uusap at nagpaplano. Malinaw na maririnig ang bawat pag-uusap ng dalawa. Hindi ako gumamit ng kahit sino. Diretso niyang sabi habang nakatingin sa mga tao. Pero may mga taong gumamit ng kasinungalingan para sirain ako. Napatingin ang lahat kay Veronica at kay Marco. Nanigas si Veronica sa kinatatayuan niya at hindi siya makapaniwala. Imposible! Ito ang katotohanan. Ang mga litrato at kwento-kwento ay peke. Tumingin siya kay Adrian. At ang tiwala, bahagyang humina ang boses niya. Madaling masira. Hindi makatingin ng diretso si Adrian dahil alam niyang nagkamali siya. Hindi ako perpekto, patuloy niya. Pero hindi rin ako babaeng ibababa ang sarili ko para lang umangat. Nagtrabaho ako bilang kasambahay. Pag-amin niya, nagulat man ang ilan pero hindi siya umatras. At ipinagmamalaki ko yon dahil lahat ng meron ako ngayon, pinaghirapan ko. Napangiti si Don Emilio na nasa gilid, punong-puno ng pagmamalaki. Hindi ako bagay sa mundo niyo? Bahagyang umiti si Giselle. Baka hindi lang kayo sanay na may katulad ko dito. May ilang pumalakpak, unti-unti hanggang sa dumami. Samantala si Veronica ay namumutla na at hindi makapagsalita. Hindi pa tapos to, bulong niya. Tahimik lang si Marco na halatang wala ng laban. Sa mga naniwala sa akin, yumuko si Giselle. Salamat. At sa mga nagduda, tumingin siya sa paligid. Ngayon, nasa inyo na kung anong paniniwalaan niyo. Nakatayo lang si Adrian sa gitna ng lahat na nangyayari. Hindi ito makapagsalita dahil sa nalaman na niya ang buong katotohanan. Giselle, bulong niya. Nakatayo pa rin si Giselle sa stage. Sa gabing yun, hindi lang niya nilinis ang pangalan niya. Pinatunayan pa niya ng babaeng minamaliit noon ay siya palang pinakamahirap pabagsakin. At habang unti-unting nagkakagulong paligid, malinaw na tapos na ang laban. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ang nagkaroon ng peace of mind si Giselle. Nasa tabing dagat siya ngayon, malayo sa lungsod at ingay ng mundo na matagal niyang kinaharap. Hindi kasi siya pinayagan ng Lolo Emilio niya na magtrabaho agad, kaya ngayon ay nasa bakasyon siya. Habang hinahaplos ng hangin ang kanyang buhok, nakapikit siya at dinadamang katahimikan. Hanggang sa pakiramdam, parang ngayon lang niya tunay na ramdaman ng ganito. At kahit nasa malayo siya, may isang taong hindi tumigil kakasuyo sa kanya, si Adrian. Noong una, iniiwasan niya ito dahil kailangan niya munang ayusin ang sarili niya. Pero hindi sumuko si Adrian. Hanggang sa isang araw, napatawad niya ito dahil naiintindihan ni Giselle na biktima rin ito. At higit sa lahat, mahal niya ito. Ma'am, napalingon si Giselle saka lumapit ang isa sa mga staff ng resort. May naghihintay po sa inyo sa garden. Napakunot ang noon niya. Ha? Sino? Ngumiti lang ang staff. Makikita niyo na lang po. Bahagyang kinabahan si Giselle pero tumayo siya at sumunod dito. Habang papalapit siya sa garden, napansin niyang kakabang ayos ito. At may mga taong pamilyar, mga staff, kaibigan at syempre ang lolo niya. Nanlaki ang mga mata ni Giselle. Ano to? Mula sa gitna ng mga tao, lumakad si Adrian palapit sa kanya na halatang kinakabahan. Huminto si Adrian sa harapan niya. Sa ilang segundong katahimikan, wala silang ibang narinig, kundi ang tibok ng puso nila. Akala ko,
hindi na kita mababawi. Diretsong tingin nito sa kanya na puno ng pagmamahal. Akala ko rin, hindi na kita papatawarin. Napangiti si Adrian pero may lungkot pa rin sa mata niya. Nagkamali ako. Hindi kita pinaniwalaan. Huminga siya ng malalim. At kung may isang bagay akong babaguhin, Lumapit siya kay Giselle. yun. Tahimik lang na nakikinig si Giselle. Pero kahit hindi ko man mabago nakaraan, Dahan-dahan siyang lumuhod. Nanlaki naman ang mga mata ni Giselle. At sa kamay ni Adrian, nakita niyang hawak nitong singsing. Nagkagulong paligid. Lahat ay mga napangiti at kinilig. Pero para kay Giselle, huminto ang mundo. pwede bang bumawi sa'yo habang buhay? Adrian, Ipapangako ko na hindi kita iiwan at pipiliin kita araw-araw. Paniniwalaan kita kahit ano pa sabihin ng iba. Pakakasalan mo ba ako, Giselle? tumulo na lang ang luha ni Giselle sa tuwa. Naaalala niya bigla ang lahat ng hirap at sakit. At kung paano siya bumangon, ngayong nandito na siya. Minamahal at pinipili, hindi na mag-iisa. Dahan-dahan siya dumapit kay Adrian at hinawakan ang mukha nito. Ang tagal ko tong hinintay. Napangiti si Adrian. Hindi yung proposal. Natawa siya ng bahagya. Yung lalaking kayang panindigan ako. Oo, Adrian. Pakakasalan kita. Nagpalakpakan ang lahat. Sinuot ni Adrian ang singsing sa daliri ni Giselle at agad siyang tumayo. Nagkatinginan sila ng sobrang lapit na halos wala ng pagitan. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita. Ngumiti silang dalawa na hanggang tenga. Sa ilalim ng mga ilaw, nagtagpong kanilang mga labi. Isang pangako na matapos ang lahat, pinili pa rin nila ang isa't isa. Mula sa pagiging kasambahay hanggang sa pagiging isang babaeng hinahangaan at minamahal. Hindi naging madali ang landas si Giselle, pero pinatunayan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, kundi sa kakayahang bumangon at magmahal muli. At sa kwentong ito, hindi lang siya nagwagi. Natagpuan niya ang tahanan niya kay Adrian. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!